Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng PH to harness AI for national development. Yan. President Marcos harness AI for development. Yan. Nais ng ating Pangulong Marcos na pag-ibayuhin ang ating kaunlaran sa pamamagitan ng AI or Artificial Intelligence. Sa pag-launch ng Department of Education or AGAP, AI or Project Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence, yan, AGAP AI. Yan. So ngayon ay yung ating Pangulong Marcos ay kanyang nais niya ang pag-ibayo ng ating kaunlaran sa pamamagitan ng AI through the Department of Education launching of AGAP. Nais niya na ito ay mapag-ibayo para sa ating pagpapaunlad ng ating bansa. So malawig ang magagawa ng technology, ng AI technology sa ating kaunlaran, kung kaya't ang pag-invest natin dito para mapag-ibayo ng ating ekonomiya. So ang kailangan lamang natin ay maging responsable at ethical sa pagpapaunlad ng AI. Nais ng ating malaking bagay ito sa kaunlaran. So responsible AI, yan yung nais ng ating pamahalaan na tayo ay sa pagpapaunlad using AI, responsible AI development with AI. So, ang Pangulong Marcos bilang chair ng ASEAN ay kanyang sinusulong ang AI sa pagpapaunlad ng Asyano mula sa agriculture, education, finance, healthcare at manufacturing, yung pangunahin yun na sa pagsusulong ng AI, hindi spilled pag-ibayo ng mga sektor na ito sa pag-unlad using AI. From the Philippines at sa buong Asia, yan ang nais ng ating Pangulong Marcos na kung saan siya yung chair natin ngayon sa ASEAN. So ang bansa natin ang chair. So ito yung sinusulong na Pangulong Marcos para sa pagpapaunlad ng Asyano mula dito sa bansa natin. Yan yung mga particular na mga ahensya o sektor na lalapatan ng AI para sa pagpapaunlad. So, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtao. At sa isyong ito na mag-ibayo ng pagpapaunlad ng masa using AI, ating sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos at DepEd na pag-ibayuhin at ang gamitin ng AI sa pagpapaunlad ng ating bansa at katibat na makatulong sa ating pamumuhay. Yun lamang dapat dito ay responsable at ethical AI. Yan, tayo ay maring sumusuporta sa ating pamahalaan sa Pangulong Marcos DepEd sa pagpapaunlad ng AI. Hindi kahit natin yung ating mga Pilipino with pangunahin yung mga business na suportahan yung AI in improving their business, improving economy. So yun, na makapagbigay ito ng mahusay na pagpapaunlad ng AI. Kumbaga man sa teknolohiya na ginagawa natin using digital, computerized, isama yung AI. So maganda yan sa sa information, pangunahin, at iba't ibang magagamit ito para pagpapaunlad ng inyong mga sektor, ng negosyo nyo, para paggamit nyo ng AI. At lalo sa ating education, mga estudyante, teachers, using AI, mas na-elaborate nila yung knowledge o education with the assistance of the AI. So, yan. At malaking bagay ang ating modern technology ngayon
pag-iibayo ng artificial intelligence upang magamit sa iba't ibang sektor sa pagpapaunlad at magamit ito ng efficiente at mahusay na resulta. Yan, nagiging magaan, efficient in our modern technology, with this also sa AI yan. So kung halimbawa mag-research tayo, so mabilis with the help of AI. Kasi kung mamanu-manuhin natin, medyo mabagal. Parang mag-research ka sa libro, sa library, sa AI, instant. Magtatanong ka lang. So, aside from that, no, isang research, ano pa lang yun, research o information functions pa lang ng AI yun. So, maraming function yung AI in helping technology para doon sa ano. So, nakapagbibigay din siya, halimbawa, yung iba't ibang mga kung gusto mong tanong doon sa kumpanya, pwede mo sagutin mo yun. Gather, hindi naman ito basta-basta nire-replace yung trabaho, halimbawa ng isang information desk sa isang kumpanya, replacing yung assistant siya, kakibat siya program. So ngayon sa educations at information, malaking bagay ito at mahusay na makatulong at sa nasabing iba't ibang sektor na ito ay makatutulong at nagpapaunlad yun. Yan, yun. At we hope ang ating bansa ay maging mahusay dito at umunlad tayo at mahango sa ang ating bansa sa mga naghihirap ng Pilipino at makapumuhay ayon sa karapatan ng lahat. So sana itong ginagawang ito ng ilan ng mga nakaka-access mga negosyo, sana ay makatulong ito para mahango natin yung ibang kababayan natin na kayang i-access itong mga bagay na ito at makapamuhay ng standard. So sana yung pagpapulad na ginagawa gamit ito ay maabot natin yung standard ng pamumuhay. Everybody will access that at access technology, access itong mga AI at standard yung pamumuhay mula sa karapatan. So sana yung kaunlaran na ninanais niyan ay makahango na pamumuhay at hindi iilan lang yung pwedeng umaccess at makapag in development na nakaka-access ng development na ito na ilang tao sa ating bansa, kundi lahat dapat na naka-access na from siyempre sa pag-aaral mula elementary na-access mo na yan tayo ay mayroong sapat na kabuhay. Diba kasi kapag siyempre kapag wala ka na may kabuhay so may cellphone wala ka, so paano ka makaka-access ng with the use, maraming use kayo siya, hindi lang basta yung kaunlaran natin ay hindi basta lamang doon sa kung paano magpapaunod yung negosyo. So yung access ng tao na makapamuhay siya ng magaan ay madaling mangyayari with the help with that. No, at hindi natin kinakailangan ng sobrang effort para tayo ay magkaroon ng kaalaman o iba-ibang mga episyente sa ating o napag-aanan ng pamilya. Kaya yan yung malagang bagay dyan sa mga ganyang mga technology natin, digital technology and artificial intelligence. Sa iba't ibang impormasyon naman ay nakikisa tayo sa pagdiriwang noong translasyon sa pagunita ng paghihirap ng ating Panginoon Kristo. So ang Black Nazarene devotions o translasyon ay simple faith in Jesus Christ at pakisa sa kanyang paghihirap at din ay ang blessings na kanyang milagro sa mga namamanata. So dalangin natin ang gabay ng Panginoon Kristo sa ating human rights promotions at gabayan niya tayo na makamit ito ng ating bansa at buong mundo at mapag-ibayo ito. Yan. So yun yung ilang ating tinuhayang issue yun. Religious rights ng mga simbahang Katoliko na nasa practice nila yung pagdiriwang ng faith nila sa Panginoon sa Kristo. May pagdiriwang ang simbahang Katoliko through the Feast of Nazarene. Yan. Na kung saan ay nakikita rito yung pakisa sa paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo nang siya ay pako sa krus. Nung siya ay sa kalbaryo niya. So nakikita yung sambayan ng Pilipino sa kanyang kalbaryo. Sa pagiging na ito, pinakikita ng pangisa. Yung translation na parang
aside from yung sinasabi nilang paglilipat from the different place no imahe na ginagawa nilang venue or siyang pinakang ano para doon sa pananampalataya ay yun ay symbolic no paghihirap ng Panginoon sa Kristo, di ba yung hinihilan nilang ano may pasal siyang krus symbolic ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo yun. Ayun, yun ay yung pinakikisahan ng mga Pilipino sa pananampalataya sa Panginoon Diyos with that ano nga lang parang ganong klase ng pag-practice ng pamamanata, but definitely yung pagkakaisa natin in faith of Christ yung mahalaga doon at tayo ay nakikisa doon sa kanyang paghihirap yung ano parang penitence kasi itong Black Nazarene na ito kasi yung paghila nung parang karosa yun parang penitence yung nakikisa sa paghihirap at baryo ng Panginoon sa Kristo. So yun at sana pag tayo ay pagpalain at tayo ay yung karapatang pantao nangamit ng bansang Pilipinas at ng mundo, yan ang dalangin natin dito sa ating Human Rights Promotion, sa ating mga boses. Magabayan natin yung pamahalaan, mga Pilipino at ng lahat. Lalo na, siyempre, yung mga deboto, yung Kristiyano Katoliko na makapagpahiran ng karapatan ng tao. So, ngayon ay muli maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo. Banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino mula mga Pilipino at mula pamahalaan ng mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya at iwasan yung pang-aabuso, korupsyon at presyon. Yan. Bagos, magpagiran ng mabuti pamamahala at pagpapagiran ng patas ng hustisya at karapatang pantao. Yung mga Pilipino naman, iwasan yung paglaban dun sa pamahalaan at paglabag sa batas. Bagos, suportahan sa mabuting pamamahala, pagpapagiran ng patas ng hustisya at karapatang pantao. Yan. At pagpapagiran ng peace and order. Yan. So ngayon ay sa ngayon tayo ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat ay tayo ay mga pananampalataya na sa ating Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon sa Kristo na itinalaga niya para tayo ay pamahalaan ng pag-ari para sa kaligtasan natin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhan naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito na ating tinuro. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.